joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Holy Ghost. I love you, God the Father. I love you, Lord Jesus. And I lift my voice, hallelujah, to the Lamb, to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. Amen, oh Lord Jesus. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I will sing, I will worship you, I will bow myself that humbly at thy throne. I give you anything, I give you everything, to you alone. I will sing, Hurabashikana Bakyanda la 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 haya, Lord. I will worship you, I will bow myself that humbly at thy throne. I give you anything, I give you everything, to you alone. I long to be the bride that you're returning for, dressed in a garment white, all wrinkles free. I have no other love that I am holding to, 'cause you're the one who means everything to me. I will sing hallelujah, I will worship you, I will bow myself that humbly at thy throne. I love you, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I give you anything, I give you everything, to you alone. In my life, Lord, be glorified, be glorified. In my life,
my heart, Lord, be glorified, be glorified in my heart, Lord, be glorified today. Spirit of the living God, hallelujah, fall afresh on me. Rabakasekele boroshana la la la, ya Lord. Spirit of the living God, hallelujah to the Lamb, fall rest on me. Welcome, Holy Spirit, hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, hallelujah, comforter and counselor, take complete control, hallelujah. Welcome, Holy Spirit, Lord, heal your people, bless your people, oh God. We are in your presence, do miracles in our midst, oh Jesus. Fill us with your power, live inside of me, hallelujah to the Lamb. You're the living water, never drying fountain, Rabashikadabakamasekeleyanda, comforter and counselor, take complete control, hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Yes, we welcome you, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Mahal kita, o aking Panginoon. Rabashikalabakamasekelebo shandalalalayan dalalayan. Ikaw lamang higit na kailangan ko. Ang makilala ka't paglingkuran ang at ng puso ko. Salamat po, Diyos.
lakad paglingkuran ang at ng puso ko. Salamat po Diyos, ako'y inibig mo. Ang makilala ka't paglingkuran ang ng puso ko. Salamat po Diyos, ako'y inibig mo. Heavenly Father, marami pong salamat o Diyos sa araw po nito, sa panibagong araw. Yes, O Lord, at patuloy mong pagpalain lahat ng Kristyanismo sa buong mundo, sa buong bansang Pilipinas, lahat ng mga born again, born of God, born of the Spirit, lahat ng kingdom citizen or heavenly citizens here in the Philippines and around the world ay pagpalain mo at laging balutan ng dugo ni Jesus. Pagpalain mo rin, O Lord, lahat ng GCTT family here in North Sagaray, Quezon City, yes, O Lord, Marilao, yes, Valenzuela, San Jose del Monte, yes, Cavite, Baclaran, praise be the name of the Lord, at lahat ng GCTT family all over the Philippines, all over the world, sa pangungarin po ng ating Bishop Ted Malangin, Rebelli Malangin, lahat, O Lord, ng mananampalataya, yes, O Lord, ay pagpalain mo at laging balutan ng dugo ni Jesus. Padala niyo po, Lord, ng mga angels of the Lord to surround us shoulder to shoulder, yes, and surround us, O Lord, with your love, in Jesus' name. At kinakansela namin lahat ng mga gawa ng kaaway. We rebuke any yoke of the devil. Yes, any sickness and disease, get out of God's people. In the name of Jesus, and I declare good health. I declare wealth. I declare in the name of Jesus the manifestation of double portion of your anointing, the double portion of prosperity, double honor, everlasting joy to the people of God, in Jesus' name. Yes, we decree and declare, O Lord, John chapter 1, verse 16, that in the fullness of Him, we all receive blessings after blessing. Panginoon, balutan ng dugo ni Jesus lahat ng Kristyanismo. Provide all the needs of your people. Prosper them, Lord. And command the blessing from the north, east, west, and south, and the wealth of the nation in the name of Jesus. Yes, bless your people, O Lord, in the name of Jesus, as you said in the word, riches of all nation, wealth of the sea will come unto thee in the name of Jesus. Lord, marami pong salamat, lahat ng mga born-again ministers, yes, mga pastor, apostles, prophet, at lahat din, O Lord, ng mga Bible teacher, even, O Jesus, evangelists, missionaries, O Lord, covered by your precious blood to the Lamb. Fill us, O Lord, with your Holy Spirit and power in the name of Jesus, so that we can speak thy word with boldness. Yes, and stretch forth your hand to do signs and wonders and miracles in the name of Jesus. Pagpalain mo rin, O Lord, lahat ng Sunday worship sa linggong darating, Panginoon. Balutan lahat ng dugo ni Jesus, ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng dadalo sa aming gawain, O Jesus. At patuloy, O Lord, ang iyong kapangyarihan ay maranasan, O Jesus, yes, sa bawat pagsamba. At hayaan mo, Lord Jesus, sa buong santaon na ito, ay laging bigyan ng lakas at buhay ang bawat isa to worship you. Yes, Almighty God, at ito pong 52 weeks na pinagkaloob mo every year ay matapos po namin na kaming lahat ay sumasamba sa iyo.
Kinakansela namin lahat ng pagiging late paglinggo, pagiging absentee. In Jesus' name, get out. Lahat ng hadlang ng Diablo, get right now. In the name of Jesus. Hayaan mo, Lord, na lahat ng mga born again, born of God all over the world ay patuloy maging masigasig sa pagsamba, pagpupuri sa iyo, sapagkat sinabi mo sa iyong salita in Exodus 23, 25, 26, that if we will serve you, Lord, you will shall bless our bread and our water, and you will take away the diseases in the midst of thee. There will be no miscarriages, there's no more, yes, barrenness in our land, and we will experience full life is fun. Thank you, Lord, for long, satisfied life. Kaya marami pong salamat. Pagpalain mo rin ang bawat isa ng aming pong partner ng I Love You, Holy Spirit. Lahat, O Lord, ng mga nakikinig, kapartner namin sa panalangin, mga supporter namin ng aming pong I Love You, Holy Spirit, at ng lingkod. Continue to bless them, continue to manifest the power of the Holy Spirit in their houses and in their family, in the name of Jesus. Ura bashika rabakyan nalalahande. And thank you, O Lord, for the healing. Yes, ang pamangkin ni Sister Arzeli, ang anak ng pisan niya na si Ana Jerica Garcia Santos, kabungkal, kompletong kagalingan, in the name of Jesus. At marami pong salamat, O Lord, sapagkat lahat ng klase ng sakit at karamdaman, we bind you in the name of Jesus. All associated spirit of infirmities, I rebuke you, get of God's people and their loved ones in Jesus' name. And Lord, continue to send your warring angels, terror of the Lord, angels of God, hornets of the Lord, to destroy all our enemies in Jesus' name. And command healing, deliverance, prosperity to your people and to every one of us in Jesus' name. Amen. Okay po, magandang umaga po sa inyo lahat. At kayo po ay patuloy namin inaanyahan sa amin pong Sunday worship dyan po sa Metro Manila, dyan po sa Quezon City, 821 Epipanyo EDSA. No? At yan po ang gawain natin po sa Quezon City, to our Healing and Deliverance Center, alas 2 ng hapon, dyan po sa ating church, third floor ng Cortes Building, sa tabi po ng Cinderella, tapat ng Centris. Ano? Kaya along EDSA po yan. Ano? At kapag umaga naman po, ay magdadalawang service po tayo. Ito po ay alas 7 ng umaga, pangalawa alas 10 ng umaga, dyan po sa third floor ng ONC Building, Marilao. Praise God, Matalino Street, dyan po sa tapat ng SM City. At sa lahat po ng ating pong masugid, mapanalangin, at mapagpalang pagsama sa ating pong programang I Love You, Holy Spirit, pagpalain lahat tayo ng ating Panginoon, at kayo po ay laging samahan ng Diyos, at bigyan pa tayo lahat ng mahabang buhay at anointing in prayer. Kila Sister Edralyn, Elizabeth, Lisa Mendoza, praise God, at Priscilla Isidro, at Ising de Leon, at maging kay Alice Chua, God bless you. Maria de la Peña, Pai de la Peña, Melanie Luwanzon, maging dyan sa Bataan, Bridget Prudencio Magalbin, Maria P. de la Peña, praise God, at Ligaya Gamad, Joseph Pentorcador, Ruth Casayura, dyan sa Jose del Monte, praise God, Jaya Leia, God bless you, Prima Donna Madlang Bayan, dyan po sa Akle, Eagle Hills, Meldo Rosario, Raul Catalan, God bless you. Kumusta na kayo dyan sa Victoria, Tarlac, God bless you. In the name of Jesus, at gayon din naman, kay Ate Corazon, Villaroman Perez, Sister Diana de los Santos,
Bill Yames, praise the Lord, Bridget Prudencio Miguelbin, Nolinda Cinco Nazareth, Rose Olivo Harrison, Australia, God bless you. Marietta Alonso, God bless you. To all, Merly Pacanya, and to every one of us. Ngayon po ay itutuloy po natin ito pong manifestation of God's anointing, the result of the anointing of our Lord Jesus Christ na gagawin ng Diyos at ginagawa ng Diyos sa buhay natin at purihin ang ating Panginoon. Open your Bible again. Yes, Isaiah 58. God bless you, Sister Merly Pacanya from Cavite City, Emmy Alarcon Villanueva. Good morning. At sa lahat din po ng mga taga Quezon City, yes, the fastest growing church, praise the Lord, along EDSA, diyan po sa Quezon City. God bless you po. Open your Bible in Isaiah 61 verse 8 to 11. Babasahin muli natin. Hallelujah. Okay. Ito po yung last part ng blessings of the Lord with the manifestation of God's anointing. Sapagkat ako ang Panginoon na nagnanais ng katarungan, galit ako sa pagnanakaw at sa iba pang kasamaan. Sa aking katapatan, gagantimpalaan ko kayo ng ang aking mga mamamayan at gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa kanila. Ang lahi nila'y magiging tanyag sa mga bansa. Ang lahat na makakita sa kanila ay magsasabing sila ng mga taong pinagpala ng Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Makikita ng lahat. Ang lahat ng makakita sa kanila ay magsasabing sila ng mga taong pinagpala. Praise God. Kaya we decree and declare, year 2026, mula nung tayo tumanggap kay Jesus Christ, tayo po yung mga taong pinagpala ng Diyos. Nalulugad ako sa Panginoong kong Diyos dahil para siya akong binihisan ng kaligtasan at tagumpay. Praise God. Kaya sa lahat po ng mga anak ng Diyos, meron tayong bagong damit. Ano yung damit na ito? Damit ng kaligtasan at ng tagumpay. The shield of victory, the garments of victory, and the garments of salvation. Para akong lalaki kakasal na may suot na katulad ng magarang damit ng pari, o babae sa kasal na may mga alahas. Amen. Sapagkat kung paanong tiyak na ang lupa, tumutubo ang mga binhi, ang tagumpay at katwiran naman ay tiyak na manggagaling makapangyarihang Panginoon, purihin siya ng mga bansa. Okay, kaya ito po ay ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. At truly God is good and God is great. Amen. At ito pong year 2026, God will give us double portion of anointing, double portion of honor, Isaiah 61 verse 7, and double portion of prosperity and everlasting joy. Kaya humanda po tayo lahat at year 2026, nagsisimula po ang taon na ito na tayo pong lahat ay talagang pagpapalain tayo ni Lord. At sabi nga ng banal na kasulatan, masisihan ka. Sabi ni Isaiah 61 verse 6, masisihan ka sa pagkapalang ipagkakalob sa iyo ni Lord, magdudulot sa iyo ng walang hanggang kagalakan. Kaya purihin ang Panginoon at we decree and declare in Jesus' name na mapuno tayo lahat ng kagalakan for this year 2026 at magugulat tayo at mamamangha tayo sa lahat ng gagawin ni Lord. Kagaya ng tulad ng pangako ni God kay Joshua, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do
amazing things. Isaiah 43 verse 18, kalimutan ng nakaraan, and I will do new thing. Ang Diyos ay may gagawing bagong bagay sa ating buhay. Kaya sa pagsisimula ng year 2026, the Lord is good, at pagbulay-bulayan natin itong Isaiah 61. Praise God. In the beginning of the year, ang Diyos ang siyang magpala sa atin. Ano po ang gagawin pa ng Diyos sa ating buhay? Verse 8, ang sabi ng banal na kasulatan, tutuloy po natin yung sinabi natin kahapon. Ang sabi po rito, gagawa ako ng, I will faithfully reward my people in their suffering, and make everlasting covenant with them. Sa lahat po ng mga pinagpala, sa lahat ng mga deliverers, sa lahat po ng mga involved in signs and wonders and miracle, naranasan ng anointing ng Holy Spirit. Ang sabi po ng I will make everlasting covenant with them, ang Diyos po ay makikipagtipan na pangsawalang hanggan. At ang Diyos, pag nakipagtipan, tutuparin niya ito, no? Kaya kung napagtipan siya kay Abraham, kay Moses, kay Joshua, kay Haring David, kay Jesus Christ, praise God, ay tutuparin ni Lord yan. Kaya sabi nga ng Genesis 17 verse 7, katulad ng pangako ng Diyos kay Abraham, tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo sa susunod mo pang henerasyon. Ako ang magiging Diyos nila, at kang kasunduang ito'y magpapatuloy magpakilanman. Kaya kung makita po natin lahat ng pangako ng Diyos, kasunduan ng Panginoon, ito po ay maranasan po natin maging sa susunod na ating henerasyon. Kaya purihin ng Panginoon, ang kasunduang ito'y magpapatuloy magpakilanman. Kaya lahat po ng covenant ng Diyos, praise God, dayamang tayo naging tagapagmana ni Abraham, ni Haring David, ni Jesus Christ, for the new covenant, tayo po ay daranas ng tinatawag po na kasunduan. Amen. At sabi pa ng Exodus 20 verse 6, ngunit ipakikita ko ang aking pagmamahal. Yan. God will show up His love, show His love, and reveal His love sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Kaya ang mahalaga po ay ang pagsunod si Lord, pagmamahal natin sa Panginoon, upang patuloy yung kanyang kasunduan hanggang sa pinaka 1,000 henerasyon. Okay. At ano po ang sample na kasunduan ni Lord? In Jeremiah 32, 20-22. Nooy gumawa kayo ng mga tanda at kababalaghan doon sa Ehipto. At hanggang ngayon, patuloy niyo pang ginagawa, hindi lang sa gitna ng mga Israelita, pati na sa buong mundo. Yan po. Ang Diyos ay gagawa ng maraming mala sa ating lahat. At sa magitan nito, naging tanyag po kayo sa lahat ng dako, at sa magitan ng himala at kahangahangang bagay at kapangyarihan, natakot pa nga ang mga taga-Ehipto, pinalaya nyo sa magitan ng mga Israelita sa Ehipto. Binigay nyo sa kanila ang magandang masaganang lupain, siyang pinangako na yung bibigay sa kanilang mga ninuno. Amen. 2 Samuel 23 verse 5. Ganyan ang pamilya ko sa paningin ng Diyos, at gumawa siya ng kasunduang walang hanggan sa akin. Maayos at detalyado ang kasunduang ito, at hindi na mapapalitan. Kaya nakatitiyak ako na palagi akong ililigtas ng Diyos, at ibibigay niya sa akin ang lahat ng aking mga ninanais. Praise God. Hallelujah.
Praise the Lord. Isaiah 61 verse 6. At tandaan natin, Psalm 105. Tingnan niyo po yung kasunduan ni Lord. No? Nung sinabi ng Diyos, I will bless you, Abraham, I will bless your descendants. Pagdating ni Jesus dito ay talagang for 1,000 years. Ano? Ay tinupad ni Jesus yung nanggad ang katuparan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Nandito si Jesus sa lupa, pinagagaling niya lahat ng mga misakit na lahi ni Abraham, di ba? Kagaya ng babae na babaeng nakayuko, di ba? Sabi ni Lord, 18 years sinasapian ng masamang spirito. Pero pinagaling ni Jesus sapagkat sabi niya siya'y anak ni Abraham. Kaya po maging si Zacchaeus, anak din ni Abraham, to seek and save that it was lost. Kaya kung makita po natin dyan na ang Diyos ay tinutupad niya yung kasunduan niya. Kaya sabi ni Lord sa mga disciple, Lord, don't go to the Samaritan, go to the lost sheep of Israel. Sa pagganyan po, yung sinabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you, I will make you great, I will make you famous. At ang sabi ng banal na kasulatan, through you, all the families of the earth shall be blessed. Kaya po makita po natin na talagang tinupad ni Lord yung kanyang kasunduan. Sapagkat sabi nga po ng Psalm 105 verse 8, at ang kasunduan niya ay magpasawalang hangganan. He remembered His covenant forever. Inaalala ng Diyos ang kanyang kasunduan magpakilanman. The word which He commanded to 1,000, ang kanyang salita, He commanded to 1,000 generation. Kaya po lahat ng pangako ng Diyos walang lilipas, lahat ng pinangako ng Diyos mangyayari sa buhay natin. Sa verse 9 na po tayo. Their descendants will be recognized and honored among the nation, and everyone will realize that they are the people that the Lord has blessed. Kaya because of the manifestation of God's anointing, their descendants will be recognized and honored among the nation. Kaya po ang lahi nila'y magiging tanyag sa mga bansa. Lahat na makakita sa kanila ay magsasabing sila nga ang taong pinagpala ng Diyos. Yan po ang resulta ng anointing ng Panginoon. Ang sabi rin, magiging tanyag kayo sa mga bansa. Kaya saan man kayo naging napuntang bansa, sa lahat po na nag-abroad na mga anak ng Diyos, praise God, katulad ng Israel. Lahat ng mga anak ng Diyos ay talagang pinagpala ni Lord. Praise God, at sila po ay naging famous sapagkat yan po yung pangako ni Lord in Genesis 12 verse 2 and 3. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous. You will be a blessing to others. Kaya sabi rito, you will become famous, great. Kaya pasisikatin ka ni Lord. Hindi mo na kailangan mag-artista o ano pa mang, kundi ang Diyos po ang magtataas sa iyo, ipakikilala ka ni Lord. At ang Diyos, kaya po katulad ni Joshua, sabi ng Diyos kay Joshua sa Joshua 3, ipakilala ko na ako ay sumasa iyo sa magitan ng mga himala. Praise God. Si Moses ganun din, pinakilala niya na ang Diyos ay sumasa kanya. Si Joshua, as I was with Moses, I will be with you. Kaya itong taon na ito, ipakikilala ka ni Lord na ang Diyos ay sumasa iyo. Emmanuel, God is with us. Katulad ni Joseph, pinakilala ni Lord, binigyan siya ng pabor ng Diyos, pabor ng tao, sapagkat nakikita ng tao na ang Diyos ay sumasa kanya. Kaya praise the Lord, Emmanuel, ang Diyos ay isa sa atin. Praise God. Kaya sabi ng Deuteronomy 28, verse 1, if you fully obey the Lord your God
and carefully keep all His command that I'm giving you today, the Lord God will set you high above all the nation of the world. Sabi, itataas ka ng Diyos, ipopromote ka ni Lord. Kaya ang gagawin lang natin, sunod ang sunod kay Lord, at ang Diyos ang siya magpo-promote sa atin. Ang Diyos mag-iingat sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. At ang sabi nga ng Bible, verse 13, if you listen to all of this command of the Lord your God I'm giving you today, if you carefully obey them, the Lord will make you the head and not the tail. You will always at the top, never at the bottom. Kaya purihin ang Panginoon. God will promote you sa lahat po ng mga anak ng Diyos all over the world. Kaya kapag tayo tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Diyos, sabi nga ni Lord, walk blameless and serve Him faithfully. God will make you fruitful and multiply it exceedingly and bless you abundantly. Kaya ito po'y pangako ng Diyos sa atin, Genesis 17, na patuloy tayong lumakad in blameless. Serve the Lord faithfully. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon at God will multiply us, make us fruitful, and bless us. Kaya po rin ang Panginoon. Kaya po tayo dalawang service na po sa Marilao, the fastest growing church along MacArthur Highway. Sa tapat po ng Marilao, tapat ng SM City Marilao, ang ating pong church, Matalino Street, praise God, alas 7 ng umaga, then 10 o'clock. No? Kaya dalawa po yung ating service in the name of Jesus. Kaya kayong lahat ay inaniyahan natin na dumalo. At maganda po pa rito, sabi rito, they will see that you are the people of God whom He bless. Sabi po ng banal na kasulatan, ipakikita ng Diyos ngayon, this year 2026, praise be the name of the Lord, everyone will realize that they are the people that the Lord has blessed. Tayo pong lahat ay makikita na tayong lahat ay pinagpala. Kaya sa lahat ng mga born again, born of God, born of the Spirit all over the world, praise God. Sabi po ng banal na kasulatan, sa lahat ng makakita sa kanila, pag nakita ka, pag nakita ang buhay mo, nakita ang paglilingkod mo, nakita ang kabuhayan mo, masasabi nilang mga taong pinagpala ng Panginoon. Kaya ikaw ay may tatak. Ano ang tatak mo? Pinagpala ng Panginoon. At tandaan natin, ang sinumang pinagpala ng Diyos, praise the Lord, ay talagang sabi nga ng banal na kasulatan, the blessings of the Lord brings wealth. Ang Diyos po ang nagpapayaman. Ano? At ang sabi nga ng Malakay chapter 3 verse 12, then all nation will call you blessed. Tatawagin ka na maraming bansa na pinagpala. For your land will be such as delight, says the Lord, heaven's armies. Kaya kapag ikaw tinutupad mo yung salita ni Lord, na sumusunod ka, nagbibigay ka ng tinatawag na ikapu or tithes, God will open up the heaven and pour out so much blessings to you. At ang sabi rito, then all nation will call you blessed. Amen. Psalm 84 verse 4, blessed and greatly favored are those who dwell in your house and your presence. Kaya kapag ikaw ay nananatili sa presensya ni Lord, sa bahay ng Panginoon, praise God, blessed and greatly favored. Praise God, ano. Kaya gagawin kang tanyag, gagawin makakita sa iyo sinabing pinagpala ka ng Panginoon. Kaya lahat ng lahi mo, sabi nga ng Psalm 112 verse 1 and 3, sa pagsunod natin sa Panginoon, praise the Lord, how joyful are those who fear the Lord.
and delight in obeying His command, their children will be successful everywhere. An entire generation of the godly people, the entire generation shall be blessed. They themselves will be wealthy, and their good deeds will be last forever. Kaya praise God, at tutuloy na lang din po natin. Kaya po pagpalain tayo lahat ng Panginoon, at itataas ka ng Diyos. God will promote you sa inyong trabaho. Magtuloy-tuloy ka lang na pagbutihan ang trabaho mo sa opisina. May nakakita man o wala, maging sa iyong pag-aaral, sipagan mo ang pag-aaral mo at manalangin ka, maging sa paglilingkod mo sa Diyos, ay maging matapat ka, tuloy-tuloy sa pagpunta sa templo at paglilingkod sa Diyos. God will make you the head and not the tail. God will make you famous. Praise God. Pagtuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon at pagsunod sa Kanya. Sabi ni Lord, your sons and daughter will be mighty in the land. Ang mga anak mo magiging mighty in the land. And the generation of the upright shall be blessed. Kaya sabi po ng Isaiah 44 verse 3, I will pour out my spirit to your descendants. Ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng lahi mo. And prosperity to your children. Para sa lahat ng ating mga anak ay dadaloy ang kasaganaan. Kaya pagpalain lahat tayo ng Panginoon at ang buong santaon na ito ay mapuno tayo ng galak na walang hanggan. Praise God. At ang pagkapala ng Diyos ay tuloy-tuloy. At ang kayamanan ng maraming bansa, ng mga bansa, ay dumating sa atin at masabi natin atin ito. Kaya God bless you all. At Isaiah 61 verse 8 and 9. Purihin ang Panginoon. Heavenly Father, marami pong salamat o Diyos sa araw po nito na truly you will make us famous. Yes, always at the top, never at the bottom. And you will, we will be called blessed by the Lord. And truly, Lord, ang sino mong pinagpala mo, sabi po ni Haring David in 1 Chronicles 17, 26, 27, when we are blessed forever. Panginoon, pagpalain mo, Lord, lahat ng iyong mga anak, balutan lagi ng dugo ni Jesus, at ikaw po mag-ingat sa lahat ng mga anak mo, Lord, in Jesus' name. We pray, O Lord, by the power of the Holy Spirit. Yes, O Lord, yung 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Kaya mo, Panginoon, lahat ng iyong mga anak all over the world, here in the Philippines, ay laging balutan lagi ng dugo ni Jesus. And continue to promote your people, O God, and make them blessed and a blessing to the nation, to the people, in the name of Jesus. Gaya po ng kasunduan na pinagkaloob mo, as we follow you, as we love you, Lord, we will bless even to 1,000 generations. You will pour out your spirit and blessings to us, O Lord, even sa lahat ng aming mga lahi, aming pamilya, in Jesus' name. Heavenly Father, marami pong salamat. Pagpalain mo, Lord, lahat ng iyong mga anak at alam namin, O Lord, this covenant, your promises ay truly makakamtan po ng bawat isa sa magitan ng panunumbalik kay Jesus, pagtanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas at gawin siyang Panginoon. Kaya sa oras na ito, kung ikaw man ay first-timer sa programang I Love You, Holy Spirit, you need to repent and accept Jesus Christ as Lord and Savior, and you will return to God. At ito po ay sabi nga ng banal na kasulatan, the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ.
Sumunod kasi sa may claim panalangin sa mo, Lord Jesus, forgive me for all my sins. I open my heart. I accept you as my Lord and Savior now and forever. Amen. Heavenly Father, marami pong salamat sa lahat po ng nakinig kasama namin sa prayer. Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang aming pong I love you, Holy Spirit. At ito po ay makarating pa sa pati ibang dako ng mundo at makarinig ang mga Pilipino at mapagpala ang lahat na nakikinig in Jesus' name. At maraming salamat din, O Lord, sa lahat ng mga nagpapala sa iyong lingkod, sumusuporta sa panalangin at napagpapala ng programang I Love You, Holy Spirit at sa mga pag-share nyo rin po sa inyong mga kaibigan at tumalawak po ang ating pong gawain na ito at pagpalain lahat tayo ng Panginoon as you send it to your friends, to your families around the world. Let the power of the Holy Spirit manifested in their lives in the name of Jesus. Kaya pagpalain tayo lahat ni Lord at ingatan, pagpalain ni Lord lahat ng mga taga Cavite, taga Hong Kong, praise God, at sa lahat po ng dako ng mundo, in Jesus' name. Heavenly Father, marami pong salamat. Pagpalain mo, Lord, ang preparasyon po namin ng Sabado para sa linggong darating at yung aming kasalan na gawain, O Lord, tomorrow. And pagpalain mo, Panginoong Jesucristo. And thank you, Lord, for this day. At ang pagkapala ng Diyos ay sumating lahat in the name of Jesus. I decree and declare long, satisfied life, good health, wealth, honor, and blessing to every one of us, and manifest the overflowing blessing, the abundant blessings to every one of us in Jesus' name. And this we pray. Amen. Okay po, God bless you and see you again on Tuesday at sa ating pong live stream worship service on Sunday. God bless you po in Jesus' name.